1 Corinthians chapter 4 verse 1 hanggang verse 2. Okay? Na ang sabi po ni Pablo, ang maling pagtingin, no, ng mga taga-Korinto sa mga lingkod ng Diyos. So, mga nasa church, sa loob po ng church ito, no, ay meron silang mga maling pagtingin, ibig sabihin, meron silang mga maling iniisip during the time, na sabi, ang mga ministro ay hindi Panginoon o dinodiyos, kundi mga lingkod at katiwala. No? Pag sabi kasing ministro, ito yung mga lingkod po ng Diyos, ito yung mga katiwala po no, ng ating Panginoon sa loob po ng church. Kaya dito ay sinabihan po sila ni Pablo na ang ministro ay hindi Panginoon, no? O dinodiyos, kundi mga lingkod at katiwala. So, ang lingkod pala ng Diyos o ang ministro o ang tagapagbahagi ng salita po ng Diyos ay lingkod po siya ng Diyos at katiwala. Hindi po siya para bagang pinakamataas o Panginoon o dinodiyos na po ng marami. Atin po yung nakita. No? Hindi tagumpay, no? Kasikatan, kayamanan, o kapangyarihan sa mundo ang sukatan ng Diyos, kundi katapatan. So, yung katapatan ito ay mahalaga, kaya ang ating paksa po, mga tapat na katiwala ng Diyos. Mga tapat na katiwala ng Diyos. Okay? So, tayong lahat ay alam po natin na mga katiwala po tayo ng Diyos. No? At lahat po ba sa buhay natin ay binigay pa ng Diyos sa atin? Siya bang may-ari po? So, kung siya may-ari, tayo ay katiwala. Tama? Okay? Kaya, sa outline natin, number 1, ang mga ministro ay mga lingkod. Mga lingkod at katiwala ng Diyos. So, doon po kasi, no, mapasok, sabi kasi dito, na hayaan na ang isang tao ay gayon ang ibilang sa amin gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala na mga ministeryo ng Diyos. So, dapat po natin makita na meron pong talagang ministro, no, sa loob po ng church. Okay? At pero ang ministrong iyan ay dapat makita ho natin na siya po ay lingkod at katiwala lamang din po ng ating Panginoon. Katulad lang din po natin na katiwala na naglilingkod po sa ating Diyos. No, ang kahulugan ng ministro, ibig sabihin ay lingkod at tagapaglingkod. No, nagpakita ng kababaang loob at pagsunod. 'Yun pong ibig sabihin, no? Nagpakita ng kababaang loob at pagsunod, of course, sa ating Panginoon. Si Kristo ang pinaglilingkuran, hindi ang tao. No? 'Yun pala ang totoong ministro o namumuno, no? Ang pinaglingkuran ay ang ating Panginoon Kristo, hindi ang tao, hindi ang relihiyon, no? Hindi ang samahan o organisasyon. So karamihan po kasi ngayon, ganun po no? Kikita ho natin, puro ang pinaglilingkuran ay tao, no? Dahil sa kanilang relihiyon, dahil sa kanilang samahan, o sa kanilang organisasyon. Si Kristo ang tunay na Panginoon. Layunin ng lingkod na kalugdan, itaas, purihin, dakilain, at sambahin ang Diyos. So yun dapat ang layunin po natin, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nang layunin po natin ay bigyan ng kaluguran ng ating Diyos, itaas, purihin, dakilain, at sambahin po, no, sa atin pong mga buhay. Kaya basahin po natin ang aklat po ng Galatia chapter 1 verse 10. Ano po ba ang sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Galatia naman during the time po, mga kapatid? Okay? Galatians chapter 1 verse 10. Okay? Pakibasa po si Sister Agnes, verse 10. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao,
kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Amen. So, pinapakita lamang ni Pablo, yung kanyang paglilingkod po ay hindi sa tao, kundi ang paglilingkod po niya ay sa Diyos. Kasi sabi nga po niya, na kung siya daw ay nagbibigay lugod sa tao, hindi dapat siya, hindi siya karapat-dapat na lingkod ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ako ba ngayon ay nanghihikayat sa mga tao o sa Diyos? Kaya tayo, ang ating layunin, hikayatin po natin sila para sa Diyos, tama? Hikayatin po natin sila para sa Diyos. O ako ba ay nagsisikap na nakalulugod sa mga tao? Sapagkat kung ako ay nakalulugod pa sa mga tao, ako ay hindi na dapat maging lingkod ni Kristo. So, ibig sabihin, ang tunay po na lingkod ng Panginoon, hindi po dapat siya ang kalugdan. Tama? Ang kalugdan dapat yung ating Diyos, yung ating Panginoon Kristo. Kaya malinaw po ang sabi ni Pablo. Colossians chapter 3, verse 24. Okay? Sunod-sunod lang po yan ng mga chapter po. No? Colossians chapter 3 verse 24. Okay? Pakibasa po, Sister Malo, sa verse 24. Sa page 632. Nalalaman na mula sa Panginoon ay tatanggap kayo ng gantimpala ng pamana, sapagkat maglilingkod kayo sa Panginoong Kristo. Jesucristo. So, napakaganda po, no, na dapat pala ang motibo natin, layunin po natin, na tayo pala ay dapat maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi po ni Lord, ay malinaw po na tatanggap tayo ng gantimpala ng pamana. So, pag sinabing gantimpala ng pamana, of course, yung minana natin, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, at tayo po ay pinagpapala po ni Lord, no? Sa atin pong buhay dito po sa lupa. Okay? So, malinaw po yon na ang paglilingkod po sa Lord, no, ay dapat ang Diyos ang siyang bigyan ng kaluguran, itaas, purihin, dakilain po, at sambahin po, mga kapatid, sa ating mga buhay. Next, number 2, mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. No? Dito po, sa binasa natin kanina, sa 1 Corinthians, no, sabi po dito, ay hayaan ng isang tao ay gayon ang ibibilang sa amin, gaya ng mga ministro ni Kristo, at mga katiwala ng mga ministeryo ng Diyos. So, yung misteryo o higwaga po ng ating Panginoon, tinutukoy po dito yung mga salita ng ating Panginoon. No, hiwaga po kasi ito. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, hindi ho siya basta-bastang maintindihan, maunawaan, maliban lamang kung ang Diyos ang siyang nagpaunawa sa Kanya, maliban lamang kung ang Diyos ang siyang nagbigay ng kaalaman at karunungan at magbigay ng kaunawaan sa Kanya, ay talaga huyang maintindihan po at maunawaan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ito po ang salita ng Diyos, ay hiwaga po yan, mga kapatid. So, ano po ba ang kahulugan ng katiwala, mga kapatid, no? Mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. No, isang taong pinagkakatiwalaan ng mahalagang bagay. Okay? So, palagay ko naman ang lahat na binigay ng Diyos sa atin, pinagkatiwalaan Diyos sa atin, palagay ko lahat-lahat mahalagang bagay. Tama? Buhay natin mahalaga. Tama po? Lahat po yan ng mga blessing ni Lord, pinakatiwala sa atin, mahalaga po yan. Kaya nga po binigay ng Diyos sa atin eh. Hindi may-ari, kundi tagapangasiwa lamang. So, hindi tayo may-ari ng mga bagay na sa atin, no? Hindi lamang po yung ating paglilingkod, baging po yung mga bagay na atin pong nakakamtan sa ating Panginoon, lalong-lalo na po yung ating buhay, yung ating kaligtasan at buhay na hanggan, na ito po ay ibinigay po ng Diyos sa atin. So, ano ba ang hiwaga ng Diyos? Ang Ebanghelyo ni Kristo, yun pong hiwaga ng Diyos, no? Mga katotohanang minsang nakatago, ngunit ngayon ay nahayag. Basahin po natin, Ephesians chapter 3, mga kapatid. Okay? Ephesians chapter 3, verse 3.
Basahin po natin sa ating mga Biblia, mga minamahal. Ephesians chapter 3, verse 3. Okay? Pakibasa po na 605. Opo, diyan po na niya. Verse 3, kung kung paano sa pamagitan ng pahayag ay ipinaalam niya sa akin ang misteryo, gaya ng isinulat ko ng una sa kaunting mga salita. Verse 4 po, ituloy niyo po na sa pamagitan. Sa pamagitan niya, pag Nagbabasa. nagbabasa kayo ay naunawaan ninyo ang aking kaalaman sa misteryo ni Kristo. Verse 5 po, ituloy niyo po. Na sa ibang mga kapanahunan ay hindi pinapaalam sa mga lalaking anak ng mga tao. Gaya gayong ito ay ipahayag sa kanyang banal na mga apostol at sa mga propeta sa pamagitan ng Espiritu. Amen. So dati ang mystery ang hiwaga, no, ng ating Panginoon, okay, ay dati ay hindi po yan nahayag, pero ngayon sabi niya inihayag na po doon sa mga apostol at sa mga propeta. Ibig sabihin pinangaral na, binahagi na, no, sinasabi na, sinishare na po yung hiwaga na aral po, no, ng ating Panginoon, hiwaga ng Ebanghelyo ng Diyos. At dito po ay nakita ho natin na ito po ay isinulat ng una sa kakaunting mga salita, no, during the time. Of course, sa panahon ng lumang tipan, mga propeta, di po ba, mga kaunting salita lang po yon ng ating Diyos. Inipon po yan hanggang sa bagong tipan, kaya nagsama-sama hanggang ngayon. Kaya tinatawag po siya na ang Biblia o salita po ng Diyos. Kaya malinaw po, no, na ang hiwagang ito, ang tinutukoy po ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano pa? Basahin pa po natin Colossus chapter 1 verse 25, no? Colossians chapter 1 verse 25. Okay? Pakibasa, Sister Agnes, sa Colossians chapter 1 verse 25. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. 26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. 27. Na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. So malinaw po, no, na ang hiwagang ito, sabi po ng ating kapatid na Pablo, ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon Kristo, na kung saan po ay dapat po nating pakinggan, dapat po nating panghawakan, dapat po nating sampalatayanan, no, sa atin pong mga buhay. So napaka-importante po na makita ho natin na ang hiwaga po ng Diyos ay walang iba kundi ay yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po niya dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, hayaan na ang isang tao ay gayon ang ibilang, okay, sa amin gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga misteryo ng Diyos. So, dapat tayo ay katiwala. Kaya tayo ay nangangaral po. Of course, pinapangaralan natin yung willing. Tama? Kasi pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng kanyang mga salita. Hindi po pwede na ng salita ng Diyos ipangaral mo na para bagang baliwala lang din po sa tao. So, wala lang din po, ano po yan, wala din pong epekto. Kamukha niya po noon nangangaral doon, karamihan nangangaral, saan po karamihan nangangaral? Sa palengke. Tama po? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, maraming nangangaral sa palengke noon, mga kapatid, no, bawat palengke yan, merong mga ngaral. Pero tingnan niyo po, napapansin po ba ng tao? Hindi po eh, daan-daanan lang po ng tao, tama? Mas lalo na may dalang supot, di ba? O magbigay na kayo sa gawain ng Diyos. Di po ba? Wala naman eh. So, bilang katiwala ng salita po ng Diyos, ng misteryo ng Panginoon, dapat yung salita ng Diyos, ipangaral mo doon sa bukas ang puso. Tama?
sa willing, sa gusto na maibahagi po ang mga salita po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon ay huwag mong ibigay ang diamante ba yun? Ang perla sa baboy. Diba? Kasi maraming tao, binababoy lang salita ng Diyos no? So sabi ni Lord, huwag mo ibigay ang perla sa baboy. Ibig sabihin po, yung salita ng Diyos, huwag mo pong baga sa huwag mong ipangaral nang wala namang nakikinig. Tama? Nabali wala naman sa mga tao ngayon. Okay? Lalong-lalo na ngayon, ilan lang din po yung nangangaral kasi nakita ko nila na wala po talaga. So kung ang isang pamilya o isang tao willing makinig ay mag-aral ng salita po ng Diyos, why not? Tama po? Kaya doon po natin siya ipinapangaral po, no? Yung mga salita ng Diyos. Kasi po, tandaan po natin si Lord, Diyos po siya ng kaayusan. No? Kailangan maayos po lahat. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, dapat maayos. Hindi po pwede na kahit saan ka lang, mga tao, nagsisiganunan na, mangangaral ka pa rin. So, wala po yan. Hindi po talagang pinapansin po ng mga tao yan. So, ibig sabihin, sayang lang yung pangangaral. Kasi po, wala naman pumapansin. Binabaliwala naman ang tao. Kaya nga, kasi ang salita ng Diyos ay banal po yan. No? Ang may-ari po yan, Diyos, kaya dapat ay respetuhin po dapat ng mga tao po yan. No? Na kailangan dapat ay pakinggan ng mga tao yung mga aral po ng ating Panginoon. So, mahalaga po na makita ho natin yung mga katiwala ng mga hiwaga po ng Diyos. Okay? So, pag-share po natin. Halimbawa, one-on-one, yun. Mas the best pa po yan, no? One-on-one. O sa kaharap mo, yun. Pwede mo i-share ang salita po ng ating Panginoon. Now, number 3, katapatan ang pangunahing hinihingi ng Diyos. No? Bakit? Sapagkat ang sabi niya dito sa 1 Corinthians, chapter 4, verse 2, bukod dito, ito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang isang tao ay masumpungang tapat. Tingnan niyo po. So required. Ibig sabihin, ito talaga ang hinihingi po ng Diyos. No? Katapatan ng isang katiwala ng ating Panginoon. Katapatan ang pangunahing hinihingi ng Diyos. No? Tapat ay nangahulugang mapagkatiwalaan. No? Pag sinabing tapat, ibig sabihin po, mapagkatiwalaan po tayo ng Diyos. Hindi pabaya. O? Hindi nandaraya. Okay? Patuloy kahit walang nakakita. Tama po? Kasi dapat, kahit po walang nakakita yan, sa ating paglilingkod, dapat ay gawin po natin yung nais po no, ng ating Panginoon. No? Kahit po wala yan si pastor dyan, kahit man wala si kapatid, dapat tuloy yung ating pananalangin, yung ating pagbabasa, no? Yung ating pagninilay ng mga salita po ng Diyos. Kasi importante po yun. No? Patuloy kahit walang nakakita. Ang Diyos ay tumitingin sa katapatan, hindi sa kasikatan ng tao, hindi sa karangyaan o laki ng gawain. Hindi ho tumitingin ang Diyos doon. Ang tinitingnan po ni Lord yung ating puso. Ang tinitingnan po ni Lord yung ating katapatan sa atin pong paglilingkod po sa Kanya. No? Malinaw po yan. Katapatan sa paglilingkod, aral at sa pamumuhay. Tapat sa panalangin, tapat sa pagbabasa ng salita ng Diyos, okay? Tapat sa pagdalo sa gawain ng Diyos, tapat sa pagtulong sa gawain ng Diyos, tapat kahit mahirap, no? Mahirap ang kalagayan, kahit mahirap, basta tapat tayo sa Lord. No, yun pong the best sa harapan ng ating Panginoon. Tapat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, talagang tinuturo yung tunay, yung totoo na aral po ng Panginoon. Hindi yung pambobola o anuman ang mga ginagawa ng maraming mga ngaral ngayon para lamang po no, makuha ang emosyon, makuha ang tiwala no, ng mga tao na kanilang pinagbabahaginan ng salita po
ng Diyos. So malinaw, maging tapat tayo dapat sa pagtuturo ng salita ng Diyos, maging tapat tayo sa matuwid na pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya basahin po natin, mga kapatid, aklat po ng Luke chapter 16, no? Luke chapter 16 po. O Lucas, no? Katabi po ni Mark po 'yan, mga kapatid, no? Tabi po ni Mark. Luke chapter 16. Basahin po natin para meron tayong ebidensya po, no, sa ating pag-aaral. Luke chapter 16 verse 10. Pakibasa po sa Luke. Kita niyo po? Sige po, sa Tagalog po siya. Siya na matapat doon sa kakaunti ay matapat din sa marami, at siya na di matuwid sa kakaunti ay di matuwid din sa marami. Amen. Marinaw po, no? Na siya na matapat doon sa kakaunti ay matapat din sa marami. So, ibig sabihin po, kung ano man yan binigay ng Diyos sa atin, no? Marami man yan, kaunti man yan, ay maging tapat po tayo. Kasi tingnan niyo po, kung hindi nga po maging tapat ang isang anak ng Diyos sa kaunti, how much more bibigyan pa ba siya ni Lord ng mas malaki? Di ba? Hindi ka nga naging tapat doon sa maliit, doon pa kaya sa malaki. Kaya sabi po dito ni Lord, at siya na di matuwid sa kakaunti, ay di matuwid din sa marami. So, totoo po yun, no? Sa maliit na bagay, no, hindi ka nga naging tapat sa Lord, lalo na sa malaking bagay. Okay? Mas sigit na hindi ka magiging matuwid o maging tapat sa harapan ng ating Panginoon. So, ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon? Dapat umpisan muna natin sa maliit na bagay, na tayo po ay maging tapat para po pagdating sa malaking bagay ay sigurado maging tapat din po tayo. Kasi nagsimula na po tayo sa maliit na bagay na naging tapat po sa ating Panginoon. So malinaw po yan, mga kapatid, na dapat po tayo maging tapat po sa ating Panginoong Diyos, at lahat ng mga mananampalataya ay mga lingkod at katiwala ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lamang po ang pastor o ministro o nangunguna sa gawain ng Diyos, kundi lahat ng mananampalataya ay mga lingkod at katiwala ng Diyos. Tayo ay pinakatiwalaan lamang sa lahat ng mga bagay at ng kanyang katotohanan. Okay? So, yun po, mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, may lamang ang hiningi po ni Lord sa atin, yung ating katapatan sa Kanya, sa atin pong paglilingkod, at ang tanong ng Diyos ay hindi gaano ka katanyag, kundi ikaw ba ay tapat? Hindi ho yan kasi tinitingnan ni Lord kung ang buhay mo ay marangya, tanyag ka, kilala ka. Hindi ho yun, no? Yung katapatan po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya minsan, tanungin din natin ang ating mga sarili sa harapan po ng Diyos, sa ating pananalangin, ako ba Lord ay tapat po sa inyo o hindi? So, si Lord po ang siyang magturo po sa atin kung paano po tayo maging tapat mula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay sa harapan ng ating Panginoon. So, ito po yung mga practical application po natin sa ating paglilingkod. No? Maglingkod kay Kristo ng may kababaang loob. No? Yun po kasi importante, no? Kababaang loob. Kaya kahit man anuman ang katayuan natin sa mundo, dapat maging mapagpakumbaba tayo, no? Sa harapan ng ating Diyos. Sapagkat ang lahat po na sa atin ay galing po yan sa Panginoon. Katiwala lamang po tayo. Ingatan ang lahat na ibinigay ng Diyos at ipangaral ang salita ng Diyos ng tapat, manatiling tapat hanggang wakas ng ating buhay, of course, dito sa mundo. Kaya manatili po tayo sa araw-araw nating buhay na maging tapat po sa ating Panginoon. Okay? Purihin po ang ating Panginoon.